So mga sangkay, nasa delikadong sitwasyon ngayon ang ating mundo papunta po sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Alam niyo kung bakit mga sangkay? Pag-uusapan po natin ngayon. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito. Nagbabalik dito sa ating channel. Kamusta po kayo? Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lokasyon, inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Sa mga nanonood po sa YouTube ngayon na hindi po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, please subscribe mga sangkay dahil parami po tayo ng parami dito. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo rin po yung bell, at pindutin nyo rin po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito na nga mga sangkay. Medyo delikado ang sitwasyon ngayon ng ating planeta. Sa posibleng paparating na ikatlong digmaang pandaigdigan. At kahit ako mga sangkay, medyo kinakabahan po ako sa mangyayari. Dahil nga po ito ang ginawa ng Ukraine. Ang ginawa ng Ukraine mga sangkay nagpalipad po ng UK-made missiles. Papunta daw po sa Russia for the first time. So anong mayroon? Baka magtanong kayo, sangkay, ano naman mayroon kung nagpalipad ang Ukraine ng missile galing po sa Europe? Alam nyo kasi, ito po yung warning ni Vladimir Putin ng Russia na magpapalipad sila ng nuclear. Again, nuclear, mga sangkay. Kung magpapalipad itong Ukraine ng missile galing po sa Europe o any allied forces from West. At ang matindi dito, inaprubahan nga po ni Putin, mga sangkay, nakaraan lamang ang paggamit ng isang batas po yun na inaprubahan na pwede nang gumamit ng nuclear weapons. Ang Russia. Ang malupit, nasa Russia po ang pinakamalakas na nuclear. Yun po yung bad news, mga sangkay. Kahit nga po hindi pinakamalakas na nuclear, delikado pa rin po talaga eh. How much more kung pinakamalakas na sa buong mundo? Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Ang Ukraine nagpalipad daw po ng UK-made missiles into Russia. Ito, breaking news to ngayon mga sangkay. We'll start with the latest developments coming in from Ukraine. Ukrainian forces have reportedly fired UK-made Storm Shadow missiles inside Russian territory for the first time. Ayan ha, Ukrainian forces launch Storm Shadow missile. So, gaano kadelikado yan, mga sangkay? So, ang mga nganib dito, hindi lamang po Ukraine, kundi buong mundo. Bakit? Kasi lalawak po itong, mag-i-escalate po ito eh. So, dito natin makikita, mga sangkay, kung tututuhanin ni Putin ang kanyang sinasabi, nagagamit na sila ng nuclear once na magpalipad ng missile itong Ukraine, papunta po sa Russia. Sa mismong loob po mismo ng Russia yan, mga sangkay. Naku po, delikado ito. According to reports, Ukraine targeted the Kursk region with the British-manufactured missiles. It is being reported that locals in the village of Marino in Kursk. Yan, mga sangkay, sa Kursk. Sa Kursk, mga sangkay, nandyan na rin po ang Ukraine forces. Nag-advance kasi sila, mga sangkay. So medyo malaking gulo to ngayon, mga sangkay. Found fragments from a Storm Shadow missile. Ukraine is yet to confirm this attack. The UK has chosen to keep silent on the matter. A spokesperson of Keir Starmer said that the Prime Minister's office would not be commenting on this development. Hindi na magkukomento ang UK. Ang delikado dito, mga sangkay, kung ang Russia magpalipad na po ng kanilang nuclear going to United Kingdom. Kasi yun ang sinabi ni Putin, mga sangkay, nakaraan eh. Diba? Mamaya, tingnan po natin yung ipinasa po ng batas ng
Russia tungkol po sa nuclear. Strike comes a day after Ukraine unleashed US-provided ATACMS, a supersonic ballistic missile, deep into Russian territory. Naku. Naku po. Diyos mio Marimar. Ipagtasal po natin na hindi mangyari ang ikatlong digmaang pandigdigan. Kasi, alam nyo guys, kung puputok ang World War III, damay tayo. Alam nyo kung bakit? Kaalyado po tayo ng Amerika. Tapos friendship pa natin yung Ukraine. So kung mangyayari ito, damay tayo mga sangkay. Magpapadala ng mga sundalo, galing po dito sa Pilipinas, papunta doon sa Europe. So sana mga sangkay, mapigilan po ito ni Donald Trump since papasok po si Donald Trump. Kasi ang nangyayari kasi ngayon mga sangkay, mukhang nagwawala itong hawak ng deep state na presidente ng Amerika. Habang siya ay pa-exit, mukhang gagawa po ng malaking gulo sa buong mundo. Ukrainian forces targeted a weapons depot in Russia's Bryansk after Washington lifted the ban on Ukraine. Yun nga ang nangyari, di ba? Tinanggal po ng Amerika ang pagbaban ng missile. So ngayon, mga sangkay, malaking gulo to. And gave it the green light to use long-range missiles. So nagbigay po ng green light ang Amerika na gumamit na ng long-range missile. Grabe oh. Ako po, sana hindi lumaki ang gulo na to, mga sangkay. Ngayon, ito ang sinabi po ni Putin nakaraan lamang. Ayan. Putin inaprubahan ang bagong nuclear doctrine. Ito mga sangkay, ito yung sinasabi natin. Inaprubahan ni Russian President Vladimir Putin ang isang updated nuclear doctrine bilang tugon sa pagpayag ni US President Joe Biden na gumamit ang Ukraine ng American long-range missiles sa loob ng Russia. Ayan na. Ayon sa updated doctrine, ang pag-atake gamit ang conventional missiles, drones o iba pang aircraft ay maituturing na banta na maaaring tugunan ng isang nuclear strike. Ayan na ha, mga sangkay, maaaring tugunan ng nuclear strike. Речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Республики Беларусь как государства-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности. Значит, агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства. So ayan mga sangkay, basahin nyo na lamang po sa madaling sabi. Magdudulot daw po ito ng delikado o hindi magandang sitwasyon pagdating po sa national security, hindi lamang po sa Russia, kundi sa iba pang mga nakapaligid na kaalyadong bansa nila. Kung kaya't mga sangkay, mukhang kagamit po sila ng nuclear dito. С участием или при поддержке Of a nuclear state is considered as their joint attack. ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Samantala, sinimulan na rin ng Russia ang mass production ng mga mobile bomb shelter na may proteksyon laban sa iba't ibang uri ng banta. Ayon sa Research Institute ng Emergency Ministry ng Russia, ang mga shelter na ito ay magbibigay ng proteksyon laban sa radiation, debris at sunog. So yan mga sangkay, mukhang preparation yan sa paparating na nuclear war. Nako po, delikado to mga sangkay ngayon. Kasi pag nag-escalate to at magpalipad na po si Putin ng nuclear, alam po natin ang kasunod niyan, World War III. Yan pa naman ang babala po ni Donald Trump, mga sangkay. Kasi kapag nangyari ito, alam nyo na kung anong kahantungan ng ating planeta. Ngayon nga may climate change po tayo, mga sangkay. How much more kung magliliparan na itong mga nuclear, mga sangkay ng Russia? Na kung isang nuclear lang, mga sangkay, kayang ubusin po yung buong syudad. Ganyan po kalalayan.
So sana mapigilan pa itong mga sanggay. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, hahantong na po tayo sa ikatlong digmaan sa mga susunod na araw o panahon? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga content, mga sangkay na kapupulutan po ng kaalaman. Alright? Magaganda po yung content natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Alright? Then, kapag nakita nyo na i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dito nyo lamang mga sangkay mapapanood yung mga content patungkol po sa mga propesiya sa Biblia na nagaganap po mismo sa panahon natin ngayon. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.